Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Divine Mercy Hour. Gusto mo bang magkaroon ng milagro sa iyong buhay? Isang milagrong hindi kailanman mananakaw nino man? Posible ba yon? Siyempre, kung ang milagro ay magaganap sa loob ng iyong puso, mangyayari lamang ito kapag sama-sama tayong magdarasal. Kaya inaanyayahan ko po kayong samahan ako tuwing linggo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon para sa Divine Mercy Hour. Ano man ang iyong ginagawa at kahit nasaan ka man, ipihit mo ang iyong talapihitan sa 684 AM kHz. DWJJ, tuwing linggo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Magandang hapon po mga minamahal na kapatid at narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour na malugod nilahatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan at ako pa rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Valino. At tulad po ng dati, tayo po ay magdadasal ng ating pong 3 o'clock prayer at ng ating Divine Mercy Chaplet. Isama po natin sa ating mga panalangin ang ating pong mga kahilingan sa mga oras na ito sa ating mabathalang awa ng ating Panginoong Hesus. Ganon din para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Sir Orlando De Leon, ang DepEd Nueva Ecija Administrative Officer. At lahat po ng ating mga intensyon at iba pang mga kahilingan sa Panginoong Hesus. Simulan po natin ang ating panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You died, Jesus, but the source of life, load up our souls, and the ocean of mercy open up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. The Chaplet of Mercy. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into the dead. On the third day rose again. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body and life everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world.
For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Muli po, isang napakagandang hapon po mga minamahal na kapatid, at narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour, na malugod inihahatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan, at ako pa rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Valino.
Katulad po ng dati, tayo po ay babati na sa ating mga kapatid at mga kapamilya na sumusubaybay po sa ating linggo-linggo. Binabati po natin sila Sister Emma del Rosario, Sister Lita Martinez, Sister LB Paglinawan at si Sister Chu Rivera at lahat po ng mga opisyales at mga miyembro kasapi ng Divine Mercy Crusade Foundation Incorporated ng Diocese ng Cabanatuan. At syempre, binabati po natin si Daddy Elvin, si Mami Ruby, si Nanay Maria, at si Ate Weng. At syempre, lahat ng kasamahan po natin sa Nueva Ecija High School, ang faculty and staff ng NES. At syempre, ang aming minamahal na principal, si Ma'am Aurora Aguila. Ayan. At lahat po ng Palayan Magdiwang Eagles Club ay ating pong binabati sa mga oras na ito ang ating mga kuya dyan sa Palayan Magdiwang Eagles Club sa pangunguna po ng aming minamahal na presidente, si Kuya John Castillo. Ayan. At syempre, lahat po ng mga opisyales ng Palayan Magdiwang Eagles Club ay binabati po natin at lahat ng members, mga kuya po natin ng Eagles. Ayan. Syempre, ay ngayon, napakaganda po ng ating pong ating tema ngayon, ang pagpapaubaya sa ating pong Panginoon. Yan po ang ating topic ngayon. Kasi mamaya po sa Ebanghelyo po natin, maririnig po natin yung napakagandang kautusan ng Panginoon na ipaubaya daw natin ng ating buhay sa Kanya at hindi niya tayo pababayaan. So napakaganda po noong pag-uusapan po natin na tema ngayong hapon na ito tungkol po doon sa pagpapaubaya natin sa biyaya ng Diyos. At syempre, ayan, noong pong last Kabanatuan Day, February 3, ay naitalaga na po ang ating bagong ika-6 na obispo ng Diocese ng Cabanatuan, si Most Reverend Prudencio Padilla Andaya Jr., CICM DD, ang bago pong obispo ng ating pong Diocese ng Cabanatuan. So, congratulations po sa ating bagong obispo. Ayan. At syempre, nagagalak po ang ating simbahan lokal dito sa ating Diocese ng Cabanatuan dahil nga sa ating bagong obispo. So ngayon po, narinig na po natin sa mga banal na misa yung kanyang pangalan, no? Ating obispo na si Prudencio. Yun yung narinig po natin sa mga misa. Napalitan na po yung pangalan ni Bishop Sofronio Bangkud, no? Dahil nga may bago na tayong obispo. Ayan, so napakaganda po ng pagdiriwang na dinaluhan po natin na pumunta po doon yung mga different bishops of the Catholic Bishops Conference of the Philippines sa pangunguna po ng ating pong Papal Nuncio, Most Reverend Charles John Brown. So, nandiyan po, nakita po natin lahat ng mga bishops na nagsidalo doon. At iba-ibang mga pari, napakarami po, at saka mga local government officials na dumalo dyan po sa ating pong katedral noong pong February 3. Ayan. So, sa araw po ng Martes, February 11, ay ipagdiriwang naman po natin ang World Day of the Sick at kapistahan po ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Ayan. Si Mama Mary po ng Lourdes ay mapaghimalang imahe ng ating Mahal na Birheng Maria na siyang nagpapagaling ng mga karamdaman. Kaya po, itinalaga din po ang espesyal na araw na ito ang ating pong pananalangin sa mga may karamdaman. At idadalangin po natin ito sa Mahal na Birhen ng Lourdes na kapistahan nga po sa araw ng Martes, February 11. Kaya marami pong mga barangay dito sa ating parokya ng San Nicolas de Tolentino ang may kapistahan na ang kanilang pintakasi o yung kanilang patrona ay ang Mahal na Birhen ng Lourdes, lalo na dyan sa Cantarilla, no? At may mga iba pang mga barangay chapels
at mga parokya din na ang kanila pong patrona ay ang Mahal na Birhen ng Lourdes. Kaya sa araw na iyon, sa araw ng Martes, ay ipanalangin natin sa Mahal na Birhen ng Lourdes lahat ng may sakit. Kaya lahat po ng may mga karamdaman, kanina po in-announce na rin dun sa parokya ng Inanalangin Saklolo na sa ganap na alas 6 po ng umaga ay magkakaroon po ng pananalangin para sa mga may sakit. Kaya po lahat ng inyong mga kapamilya na may mga karamdaman na nandyan sa inyong mga bahay ay dalhin ninyo sa dambana ng Inanalangin Saklolo sa Mabini upang maipagdasal at mapahira ng banal na langis para sa kanilang pong kagalingan ng kanilang mga karamdaman. So yan po ay sa February 11 at 6 a.m. Diyan po sa dambana ng Inanalangin Saklolo. So, ipanalangin po natin yung pong mga may sakit at may mga karamdaman. Dalhin po natin sila sa simbahan upang mapahiran din po sila ng banal na langis, anointing of the sick, at maipanalangin sa banal na misa na gaganapin nga yan sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes sa February 11. So yun po yung mga pagdirimang po ng mga darating sa ating pong susunod na linggo. At syempre malapit na po ang Valentine's Day on February 14. Love, love, love. Ayan na naman ang ating pong mga magkasintahan, magjojowa, no? Magbi-boyfriend at magi-girlfriend ay makikita na naman natin ang kanilang pong mga pagmamahalan, ano? So, February 14, Valentine's Day. Yan. So, happy Valentine's Day po sa ating pong lahat. Lalo na yung may mga minamahal dyan, no? Sana all. So, kaya po mga kapatid, ipagdasal din po natin yung mga pagmamahalan po ng ating mga magkakasintahan, ano? At lalo na yung mga mag-asawa. Kaya Valentine's Day na naman. Kaya syempre, yung sweetness, i-maintain po ninyo. Yung pong may mga asawa, no? At saka may mga boyfriend at girlfriend dyan, ay panatilihin ang love atmosphere. At syempre, love is in the air na naman, na sana maramdaman ng bawat isa. Napakaganda po na lahat ng tao ay nagmamahalan at nag-uunawaan, no? Hindi lang sa panahon ng Valentine's Day. Ayan, marami na naman tayo makikita mga nagde-date dyan. Ayan, mga sweet na sweet. Pag panahon ng Valentine's Day. At saka yung mga naka-red, no? Lagi na lang natin nakikita yung pagka-Valentine's Day. At dumadami ang mga sinasagot sa araw ng Valentine's Day. So, yun. Ipanalangin po natin na sana maging maayos ang kanilang relasyon, maayos ang kanilang ugnayan sa isa't isa, iwasan ang pagtatampuhan, iwasan na yung pag-aawayan, na konting bagay lang na hindi na pagkakasunduan ay nagkakagalit na. No? Kaya nalilimutan na yung tunay na diwa ng araw ng mga puso. No? Itong February po na ito ay love month. No? Kaya Valentine's araw-araw, no, itong buong buwan na ito, hindi lang sa February 14, o hindi sa buong panahong ito ng Love Month of February. Yan, kaya lagi nating ipapanalangin sa mabathalang awa ng Panginoon, yung mga magkasintahan, magsing-irog, lalo na, napaka-sweet kapag nililigawan pa lang, yung mga iniirog. Pero pagka naging mag-asawa na, ay nako, nawawala na yung sweetness, nawawala na yung relationship na maganda dahil nga nagkakaroon na ng lamat yung mga relasyon dahil sa pag nalalaman na yung tunay na ugali ng bawat isa dahil sa tagal ng panahon na sila ay nagkakakilala na at nakikita na yung mga bad attitudes ng bawat isa. So, yun yung mga dapat nating panalangin sa Panginoon na
mapanatili, lalo na yung mga mag-asawa, yung kanilang napagkasunduan sa altar, no? Sa hirap at sa ginhawa, sa dusa at ligaya, no? Ay magsasama yung mga mag-asawa, no? Hindi lang sweet nung nagliligawan, kung hindi ngayon din na sila mag-asawa na, dapat maintain your sweetness. Ayan, sa inyong relasyon na pinagkasunduan nga sa altar. At ganun din, yung mga ngayon pa lang nagsisimula ng kanilang relasyon, yung mga magjojowa, no? Yung mga mag-boyfriend at mag-girlfriend, at lalo na yung mga naliligaw pa lang sa mga oras na ito, na wala pa at single pa hanggang ngayon. Lalo na, no, payuhan natin yung mga kabataan ngayon na mapupusok, no, na sinusuko agad ng bataan, no, binibigay agad yung kanilang sarili sa kanilang mga boyfriend. Kaya sana, no, wag muna, aral muna mga anak, no, aral muna mga anak, at wag munang lumalagay sa tahimik kasi mahirap ang buhay ngayon, no. Yan lang lagi ko sinasabi sa mga estudyante natin, ano, wag munang nagpapaligaw, lalo na kapag ikaw ay nag-aaral pa lang, no. Lalo na ngayon na naman Valentine's Day, narinig nyo na naman no, na talagang mapupusok na yung mga kabataan talaga ngayon, no. Talagang madikit lang sa lalaki, bumibigay na, no? Na-text lang, na magkita lang, kung ano na ginagawa. So, lagi din natin silang babantayan, no? At lalo na yung mga kababaihan, at saka yung mga kalalakihan na rin, na mga kabataan po natin, no? Sa mga panahon na ngayon, lalo na ngayong Valentine's Day na naman, no? So, magde-date na yan, magpapaalam sa magulang kung saan pupunta. Kaya lagi dapat natin chinecheck yung mga anak natin, no? Wag silang, pagka nakita nyo yun ang magiging kasama, nako, delikado. Baka hindi makapagtapos ng pag-aaral, no? So, ingatan yung mga bata, lalo na yung mga nag-aaral pa lang, ng mga high school, no? No, marami akong mga estudyante dyan sa NES, may nagiging inspirasyon. Pwede naman maging inspirasyon, pwede naman crush lang muna, pero wag naman sanang humantong na kung minsan ginagabi na, minsan hindi na sumusunod sa magulang, nagiging pasaway na dahil meron nang ipinagmamalaki nilang mga nobyo at nobya, no, sa mga bata pa lang na stage, no, ng kanilang sarili, no. Kaya kailangan lagi natin silang gagabayan, tuturuan, at makita natin yung kahalagahan po nung pakikipag-usap, constant communication sa inyo pong mga anak, no. Dapat lagi inyong nakikita kung nasaan lagi yung inyong mga anak. Saan ba sila nagpupunta pag umaalis ng bahay? Pagka nagpapaalam po ba sa inyo ng mga magulang, no? Saan po ba sila pumupunta, no? Baka naman kasama na nila, kahit na hindi February 14, laging kasama na. O minsan nga, doon pa sa inyong bahay mismo, hindi nyo na nakikita sa sobrang abala, yung mga boyfriend nila, o kaya yung mga girlfriend nila, na nandun na mismo sa kwarto nila natutulog. Ay nako, o minsan, yan, napag-uusapan natin itong Valentine's, nako, baka mapariwara. Ayan, yung ating mga iniingatan sa mga anak, sa mga bata. So, sana, no, yun na ang ipagdasal natin sa Panginoon ngayong oras na ito, sa ating programa ngayon, Divine Mercy Hour, na yung mga bata na ito ay pag-aaral muna ang isipin at atupagin, at tsaka na lang yung mag-love life, no? Madali na rin mag-love life pag talagang gusto mo at meron ka ng pinagmamalaki sa iyong sarili. Madali na lang yung love life.
Kaya ganun mga anak, makinig kayo lagi sa iyong mga magulang, kasi yung mga magulang ninyo ay nagpapakahirap, laging nagsasakripisyo para sa inyong kapakanan. Kaya lagi nyo silang susundin at huwag bibigyan ng sama ng loob, yung mga nanay at tatay ninyo, makinig lagi sa kanilang mga payo at tamang pagdidisiplina sa mga bata, payuhan ng makabubuti para sa kanila na pag-unlad ng kanilang buhay spiritual, buhay pag-ibig. Ayan, yun lagi nating ginagabay at tinuturo sa ating mga anak. So, mga kapatid, sa ating pong pagbabalik, tayo muna ay magkakaroon ng station break. At sa ating pagbabalik ay ating ebanghelyo ngayong ika-5 linggo sa karaniwang panahon. So, stay tuned at magbabalik po ang Divine Mercy Hour. Ito po ang DWJJ 684. Hindi ba kinokolekta ang basura mo? Baka dahil hindi ito segregated. Ayon sa City Ordinance Number 2004-045, striktong hindi kokolektahin ang basurang hindi sinegregate sa bahay o trabaho. May parusa ding naghihintay sa mga hindi sumusunod sa ordinansa. Kabilang ang multang aabot sa 5,000 piso, pagkakakulong hanggang 6 na buwan, at hanggang 15 araw na community service. Kaya huwag paghalu-haluin ang basura. Mag-segregate. Iwas abala para maginhawa. Ang paalalang ito ay mula sa City Government ng Cabanatuan City. Good news, kabayan! The official website of Cellcore, www.cellcore.com.ph, is now up. Maaari mo na itong bisitahin para sa mga online services tulad ng services requirements and additional information, latest news and advisories, power interruption updates, Cellcore live episodes, rates archives, at Cellcore account access na makapagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa inyong accounts tulad ng account balance and payment details, history of consumption, paperless billing subscription, at marami pang iba. Ito ay bahagi ng aming hangarin na patuloy na makapaghatid ng makabago at magandang serbisyo para sa inyo. Kabayan, ano pa ang hinihintay nyo? Visit www.cellcore.com.ph now. Eternal Father, I offer you. Muli po tayo nagbabalik sa ating programa, ang Divine Mercy Hour, na malugod na nihatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako pa rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Valino. At tayo po ay nagpapasalamat kay Ginoong Chris Duldulao at sa Pamilya Vergara sa pagbibigay puwang po linggo-linggo sa ating programa, ang Divine Mercy Hour. So, ang ating pong programang Divine Mercy Hour ay napapanood dito lamang sa DWJJ, sa ating pong Cab TV, at ganun din sa ating pong YouTube channel, ang Master Ipong TV. So, tayo po ay dumako na sa ating mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genezaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybaying. Nakalunsad na ang mga mangisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli
ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayoy, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So napakaganda po nating pagnilayan ngayong ika-5 linggo sa karaniwang panahon, ang pagpung ito ng ating pong Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga alagad. Sabi ko nga po kanina, bago po tayo magsimula, ang ating pong tema ngayon ay pagpapaubaya sa Panginoon. Ano po ba yung mga dapat nating ipaubaya sa ating Panginoon sa mga oras na ito? Ngayon po kinakausap po tayo ng Diyos dito sa ating programa. No? Ano ho ba yung mga dapat nating ipaubaya sa Kanya? Ano ho ba yung ating mga problema na kinakaharap sa kasalukuyan na dapat nating ibigay na sa Kanya? Let go and let God. Yun ang tema natin ngayon. Magpaubaya tayo sa kapangyarihan at awa ng Diyos sa buhay natin. Kasi kuminsan mga kapatid, kaya kuminsan yung mga problema natin nagpapatong-patong. Yung mga problema natin, hindi natin mas desisyonan, masolusyonan. Dahil hindi natin hinahayaan ang Diyos na manguna sa buhay natin. Lagi ang ating iniisip ay ang ating sariling kapakanan. Ang lagi nating iniintindi ay kaya ko ito, kaya ko naman itong solusyonan sa ganang akin. Nalilimutan na natin na may Diyos na siyang nakaaalam, tutulong sa lahat ng ating mga suliranin at mga problema sa buhay na kinakaharap natin. Alam niyo mga kapatid, hindi tayo bibigyan ng problema ng Diyos kung walang solusyon. Kaya kuminsan yung mga nabibigatan ngayon, di ba ang sabi ng Panginoon, pumunta kayo sa akin, lahat kayong napapagal, at kayo'y pagpapahingahin ko. Yan ang sinabi ng Diyos, sinabi ng Panginoong Yesus. Kaya kuminsan mga kapatid, nalilimutan natin yung kapangyarihan ng Diyos na dapat na tumulong sa atin sa araw-araw nating buhay. Kasi nga nagiging mayabang tayo. Sa sobrang kayabangan natin, nakakalimutan na natin ang Diyos. Nalilimutan natin na dapat sa Diyos muna tayo unang umasa. Dahil sa ating ganang sarili lamang, hindi natin makakaya ang lahat ng problema na pinapasa nating mga krus sa araw-araw. Yun ang punto na gusto kong sabihin sa atin ngayon. Katulad ng mga alagad sa Ebanghelyo, di ba? Kung i-analyze po nating mabuti at pinakinggan nating mabuti yung Gospel for
today, for this Sunday, ay si Jesus. Sino ba si Jesus? Si Jesus ay anak ng karpintero. Hindi po ba? Si Jesus ay anak ng karpintero. Sino ba'y pinuntahan ni Jesus nung siya bago magturo? Yung mga mangingisda. Yung mga mangingisda katulad ni Simon Pedro. Sino ba si Simon Pedro? Yun ay hanap buhay ni Simon Pedro. Yung pangingisda. Tapos, tinuruan pa ng isang anak ng karpintero itong mga bihasang mga mangingisda. No? Si Simon. Ano ang sabi ni Simon dito? No, sabi ni Jesus pagkatapos niya magsalita at mangaral, no, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Ano sabi ni Simon? Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala po kaming nahuli. Ngunit, dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Ano sinabi ni Jesus? No? Ngayon din, gagawin kitang mamamalakaya ng mga tao. Ibig sabihin, ikaw ay gagawin kong tagapamuno ng aking simbahan. Yun isusunod dito sa gospel na ito Yun ang aral na pinupunto po ng Panginoon. Magtiwala tayo sa Diyos. Kaya nga dito sa sinasabi natin lagi sa panalangin natin sa Divine Mercy, Jesus, King of Mercy, I trust in you. Di ba? Yan ang lagi nating sinasabi. O Jesus, Hari ng awa, ako ay nananalig sa iyo. Kaya nga, yun, yung napakagandang aral na sinasabi sa atin ng Diyos ngayon. Manalig kayo sa akin. Manalig kayo kay Jesus. At hindi niya tayo pababayaan. Lalo na sa maraming mga pagsubok na kinakaharap sa mga oras na ito, patong-paton mga problema, lalo na kung ikaw'y may karamdaman, may sakit ka, wala kang pera, hindi mo alam kung sa kakukuha ng mapagkukuhanan mo para sa iyong mga pamilya, sa iyong mga anak. So, kumapit tayo kay Jesus. Kuminsan kasi, yun nga sinabi ko kanina na lagi na lang sinasarili natin yung mga problema natin. Sinasarili natin at sinasabi natin, kaya ko naman ito, bahala na ako sa buhay ko. Nalilimutan natin na may Diyos na handang tumulong lagi sa atin. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Let go and let God. Nasa kasabihan din yon, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi naman po pwedeng puro Diyos lang ang asahan natin. Kailangan gampanan din natin yung ating makakaya. Para tayo biyayaan din ng Diyos sa buhay natin.
Baka naman tayo puro asa na lang sa Diyos, asa na lang sa Diyos. Pero nalilimutan nating gumawa din ng makakaya natin. No? Sabi nga din sa kasabihan, do your best and God will do the rest. 'Di ba? Yun yung mga kasabihan na hindi natin malilimutan na aral sa buhay natin. No? Do your best. Gawin mo yung makakaya mo. At bahala na ang Diyos sa lahat ng iyong mga pangangailangan. Basta't gawin mo yung alam mong tama. Gawin mo yung makabubuti para sa iyo at para sa iyong kapwa. So, yun yung mga punto ng ating ebanghelyo sa ngayon. Sa 5 linggo sa karaniwang panahon. Let go and let God. Magpaubaya tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Ipaubaya natin yung ating sarili, yung ating buhay sa Diyos. Dahil hindi natin kaya lahat ng ating mga pinagsisikapan sa araw-araw. Hindi natin makakaya yan kung sa ating ganang sarili lamang. Kaya mga kapatid, katulad ni Pedro, katulad ni Juan, ni Santiago, sumunod sila kay Jesus. Anak ng karpintero si Jesus, tinuruan pa niya itong mga batikang mangingisda. Sila Simon, Pedro. Ito pong Simon na tinutukoy dito ay si Pedro. Si Pedro na unang naging alagad ni Jesus. Mamamalakaya ka ng mga tao. Yan ang sinabi ni Jesus kay Pedro. Ibig sabihin, hindi na isda ang huhulihin mo, o hindi ang mga tao na nangangailangan ng aking awa. Dalin mo yung mga tao, hanguin mo sila sa kanilang mga kasalanan at ilapit mo sila sa awa at grasya ng Diyos. Yun ang sinabi niya kay Pedro. Yun ang binilin niya sa mga alagad, sa mga apostoles. Na magpaubaya tayo sa Diyos. Alam nyo, itong mga alagad na ito, itong mga apostoles na ito, iniwan nila lahat. Lahat. Biruin mo, mangingisda sila, pero sumunod sila kay Jesus. Simula nung nakita nila yung kapangyarihan ni Jesus, biruin mo, konti nang lumubog sa dami ng huli yung kanilang mga bangka. 2 bangka na puno. Yung kanilang lambat na hinihagis muntik ng masira sa dami ng kanilang huli. Kasi naniwala sila kay Jesus. Ganon din tayo mga kapatid. Tulad nitong mga nasa ebanghelyo natin ngayon. Dahil sila'y nagtiwala sa kapangyarihan ng Diyos, sila ay pinuspos ng biyaya ng Diyos. Yun ang gantimpala na naghihintay sa mga taong lubos na nagpapaubaya sa kapangyarihan ni Jesus. Kapag lubos yung ating pananampalataya sa Kanya, lubos yung ating paniniwala sa Kanyang kapangyarihan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tandaan niyo po yun. Kahit na gaano kahirap ang buhay, basta patuloy kang manampalataya, patuloy kang manalig kay Jesus, hindi Kanya pababayaan. Totoo yun. Nasa Kanyang pangako yan. Nasa Ebanghelyo yan. Nasa Bible yan. Na sinabi ng Diyos talaga yan. Magtiwala ka lang sa akin, umasa ka lagi sa akin, at hindi ka pababayaan. Sa lahat ng iyong pangangailangan, ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Kaya nga, itinuro din sa atin yung panalangin Ama namin. Di ba? Paano ba yung dinadasal?
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Di ba yun ang ating panalangin? Yun yung panalangin na may pagpapaubaya. Nagtitiwala tayo sa Diyos na tayo kanyang tutulungan. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming sala. At patawarin mo rin po kami dahil kami ay lubos ding nagkakasala sa aming kapwa. So yun yung lagi nating dinadasal sa banal na misa. Lagi dapat natin din itong dinadasal sa araw-araw. Ang Ama namin ay panalangin din ng pagpapaubaya sa Diyos. No? Yun yung mga aral na gusto kong sabihin sa inyo sa mga oras na ito. Dahil si Jesus ang dapat nating pinagkakatiwalaan sa oras. Hindi lang yung pag may problema ka na, tsaka ka lang magtitiwala at tatawag sa Diyos. Kasi kumisan yung tao, ganun. Nakakaalala lang sa Diyos kapag kapatong-patong na ang problema. Kapag kapatong-patong na ang mga daladalang krus. Yung suliranin sa buhay. Naaalala lang ang Diyos. Pero kung nasa kasiyahan, hindi naaalala ang Diyos. Kapag ka nagkasakit na, tsaka magsisimba, tsaka maaalalang magdasal. No? Yun ang lagi nating nakakalimutan, mga kapatid. Kaya lagi tayong tumawag sa Kanya. Sa hirap man o sa ginhawa, lagi nating tawagin si Jesus. Kasi kapag hindi natin siya tinatawag, no, nalilimutan natin siya, baka mawala yung mga grasyang dapat na ibigay sa atin. Kasi nga, inuuna pa natin ang kalayawan, inuuna pa natin yung kasalanan, kesa maalala natin yung kabutihan ng Diyos na natatamasa natin sa araw-araw. Yun, mga kapatid, ang dapat nating ipanalangin sa Kanya, no, sa mga oras na ito. Kaya napakaganda po nitong programa natin. Lagi natin na inaalala yung ating mga kahinaan sa buhay. Ipinapaalala sa atin ni Jesus ng mabatalang awa niya yung kanyang pagmamahal sa atin. Na itinutuwid tayo sa lahat ng ating mga pagkakamali sa buhay. Itinutuwid tayo sa lahat ng ating mga nagagawang kasalanan. No? Lahat tayo hindi perpekto. Lahat tayo ay may kahinaan, may kasalanan. Ngunit, tayo ay ginagamit ng Diyos na instrumento ng Kanyang awa at habag. O, yun mga kapatid, magtiwala lamang tayo at siksik, liglig at umaapaw na mga biyaya ang naghihintay sa atin. Gusto mong umunlad sa buhay mo? Gusto mo bang yumaman? Gusto mong matapos na yung mga problema mo na itong kinakaharap sa buhay mo? Magtiwala ka lamang kay Jesus. Tumawag ka't dumalangin kay Jesus. At tiyak na tiyak, hindi Kanya pababayaan. Katulad dito sa ebanghelyo natin na narinig
Halos magkansisira yung kanilang lambat dahil sa kanilang pananalig kay Jesus. Biniyayaan sila ng siksik, liglig at umaapaw na mga biyaya. So, napakaganda, no? Siksik, liglig, umaapaw na biyaya. Ayaw mo pa ba yun? Kay Jesus lamang natin iyon matatagpuan. Wala yan sa mundo na ito. No? Alam ni Jesus yung mga pinagdadaanan mo. Alam ni Jesus yan. Dahil siya yung naging taong totoo. No? Kaya yung mga hinanakit mo sa buhay, sabihin mo yan kay Jesus. Magdasal ka sa Kanya. No? Alam niya yung nararamdaman mo. Kung ikaw ay pinagtaksilan, kung ikaw ay iniwanan ng mga kaibigan mo, ikaw ay nag-iisa lang na namumuhay, alam ni Jesus yan. May problema ka sa mga kapamilya mo, alam ni Jesus yan. May problema ka sa pinansyal, may sakit ka, alam ni Jesus yan. Magtiwala ka lang sa Kanya. Gusto mong gumaling? Magtiwala ka kay Jesus. Pagagalingin ka. Wala kang pera? Magtiwala ka kay Jesus. At pagkakalooban ka. Manalig ka lang sa Kanya. Sa Kanya ka lang humawak. Alam nyo, tinan mo yung mga ibon. Tinan mo yung mga hayop. No? Dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, nakita mo bang bumagsak na lang yung mga ibon na yan at walang nakain? Hindi. Dahil yung mga ibon na yan sa himpapawid, pinakakain ng Diyos yan. Yung mga insekto na yan, hindi natin napapansin, di ba? Gaano pa tayong mga tao na Kanyang nilalang na hindi niya tulungan? Di ba? Di mo ba naisip yun? Yung mga ibon nga hindi naman naghahanap buhay, pero araw-araw nabubuhay. Nakakakain. Yung mga insekto, ganun din. Hindi naman sila agad namamatay. Yung mga langgam, di ba? Nagsisikap din sila sa buhay. Hindi naman sila namamatay dahil sila'y tinutulungan ng Diyos sa kanilang ginagawa. Ganon din tayo, mga tao. Tayo'y lubos na minamahal ng Diyos. Nilalang tayo ng Diyos ng Kanyang kawangis at kalarawan. Kaya, gayon na lang, ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus para yun ang tutulong sa atin sa ating mga pangailangan. Si Jesus lang ang magbibigay sa atin ng ating mga kailangan sa buhay. Basta tayo patuloy na manalig, kumapit sa Kanyang mabathalang awa. Amen. So, yun let go and let God. Hayaan natin si Jesus ang manguna sa buhay natin. Lagi tayong umasa sa Kanya. Lalo na ngayon, Jubilee Year of Hope. Diba? Kay Jesus lamang tayo umasa. Magpaubaya. Ipaubaya natin lahat ng ating mga buhay, mga suliranin, karamdaman, sa awa ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoong Hesus na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng kalakasan na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, tulungan mo po kami na magpaubaya. Ipaubaya namin sa iyo ang lahat ng aming mga suliranin sa buhay. Ipaubaya namin sa iyo lahat ng aming mga sakit. Lahat ng problema namin sa buhay
ay aming ipinapaubaya na sa iyo. Ikaw ang magbigay lunas sa lahat ng aming pinagdaraanan sa mga oras na ito. Nawa, Panginoon, ikaw ang gumabay sa amin. Ikaw ang lubos na magpala sa aming pong buhay. Maawa po kayo sa amin, Panginoon. Tulungan mo po kami upang maibsan namin ang mga suliranin na aming kinakaharap sa mga oras na ito. Nawa, ikaw ang gumabay, magpala sa amin pong mga buhay. Dahil kung hindi sa iyo, hindi po namin kaya na mabuhay na maluwalhati sa mundong ito. Ikaw ang nagbibigay ng kagalakan, nagbibigay katugunan sa aming mga pinagdaraanan. Nawa, Panginoon, gabayan mo po kami palagi. Ipinauubayan na namin sa iyo ang lahat upang maging maayos na ang aming pong buhay. Ito'y samod dalangin namin kay Jesus na aming Panginoon na nagpupuno sa lahat ng aming mga kakulangan. Ito'y samod dalangin namin kay Jesus, ang Hari ng Awa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So muli po, maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa isang oras na ito, sa Divine Mercy Hour. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo, no? Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Cab TV, sa DWJJ. So, ngayon po, nandyan po si Kuya Will, Willie Rebillame, no? Sa NFA. No? Pupunta po tayo dyan mamaya at makikisayan, makikigulot po tayo dyan sa NFA grounds. No? Dahil nga ating kababayan na si Kuya Will ay nandito kasama natin ngayon. No? Kahapon pa siya actually, no? Na nandito sa atin. Kaya sumama tayo, manood tayo, makigalak tayo sa ating mga kababayan sa kanyang homecoming dito sa Kabanatuan, si Kuya Willie Revillame. So, panalangin din po natin siya sa Panginoong Jesus. So, muli po, ito po si Brother John Paul Balino. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin. Kita-kita po tayo sa susunod na linggo dito sa Divine Mercy Hour. God bless po sa inyo pong lahat. Mayor ng Kabanatuan.